po darating kayo. Kita pa tayo sa Rosok. Sa bahan. Doon ako nag-umpisa ng gamot. Kasi tinabi ko yung nagkasakit sa isa sa mga anak ko. Tapos para may nagsasabi na magtawas na ako ng kanila. Tapos pagkatapos ko na yun, lahat na natutulak ng gamot. Pero kami lang nakakaalam hanggang sa naglabang ako noon. Nagkwento ko sa inyo na bakit may naghiling sa akin ng pagpikikinom na ng Diyos. Tapos magtatakang kasama ko maglaba. Wala naman akong kausap, may ganda na kong landon na tulong. Tapos bakit atong ibawas na yun ang nag-inom yung mama na yun, hindi ko nagkikita. So bandang huli natuto na yun na nagsampay na yun, mabilis ng trabaho na yun. Pagdating dito, sabi sa matanda na yun na sabihin ko daw na wag na siya magpunta ng ospital kasi may papatawas daw yun, hindi sinabihan ko. Sabi ko mana, magpapagamot ka, pwede nila niya doon sa mga gagamot. Sabi ng mga gagamot, kung tinanungan mo na yun, ang gagamot yun, ako nga yun. Hanggang sa tinawas ko yun. Tapos nang tatapos naman may tuloy-tuloy ng mga tao. Tapos ng isa din na iglesia, magandang ito kasi iba na nagpatawas din doon, sinabi na talaga ng pader, yun, nalumpos siya, hanggang sa ako din nagpagaling. Yan ang paraan ng tawas na yun. Tuloy-tuloy naman din yung mga ganun, pagkaya ng pag-aalay, kung maraming mga milagro na nakikita, marami na rin ako napagaling. Ano po yung ginagawa niyo ritual bago kayo magsimula? Ayun, parang sa isip ko na hawakan mo yung kandila, magputol ka, magkandila ka gano'n. Parang yun ang sa isip, kasi wala naman nagturo sa akin na, sige, may dasal po ba? Siyempre, kung baka sa pinaka-orasyon mo yun. Halimbawa, di ba tubig, pag pinatawas kita, yun ang orasyon mo kita sa tubig. Yun ang pinakagamot sa kanya. Tapos ngayon, sa panahon ngayon, mas lalo na kasi sa tubig na ako, orasyon na lang. Kaya pag mag-orasyon ka, alas 12 ng gabi, sakit sa ano. Magkamang parang inalupan. Kasi kumura, hanggang sa matapos ng orasyon na yun. Kasi yung orasyon na yun nakapagaling sa tao na ginagawa. Bawa, hawakan ka ng gano'n, pinaka-orasyon ko na rin sa'yo. Hindi na madadala sa tao kasi emergency na yun. Yun sa paraan na yun. Madadala ko. Paano naman po yung pakikitungo ng mga tao pagtapos yung gamutin? Kaya pag napapagaling ko pa salamat, pero hindi ba iwasan minsan meron na kagaya ng sinabi ko sa'yo na nagpagamutin na pagsugat. Siguro, tataka siya, bakit lang yun. Malik siya, narinig ko rin nagdadaldal siya. Bumalik siya. Pagbalik niya, sabi ko, huwag kang manggap pagpagamot, hindi ka naniniwala. Hindi tayo maniwala na talaga. Kung naniniwala na sa'yo, bumalik na siya. Pero karamihan, hindi naniniwala. Pero wala nga sa kuya din yun. Sawa ko, hindi naniniwala. Jesus! Pagka sabi niya pa, ayan, may biktimahin ka na naman pag may ginagamot ako. Nung siya na nangyari na sa kanya, sumabog ng dugo sa ilong niya, dinadala sa doktor sa akin ng orasyon doon. Doon pa lang siya naniniwala na magaling ginagawa sa kanila. Paano po yung nagiging kabayaran ng mga ginagamot yung pagpasok ng ito? Halimbawa, tawas. Wala, donasyon bigay nila sa akin. Dahil pagka napagaling ko sila, yan, nagbibigay din sila. Pero ang mga inaano ko, mga sa kulang-kulang, talaga kailangan may, siyempre, may ibabaon ka doon makapalit na gano'n. Kailangan mo sa orasyon, malaking bagay yun. Bibigay sila. Kahit ko sa akin, bihirang nagbibigay. Pero malalaki din, kagaya itong magandang pagpagaling mo sa kanila, mga masisira na bagay, malaki yung bigay nila sa akin. Pag alam nila buhay nila ng kataya, malaki yun. Minsan lang ako tumanggap ng 4,000. Sa akin yun, sa sarili ko lang yun. Nung napagaling ko na sila. Pero nung pag hindi ko sila napagaling, hindi ako naninilig. Kahit na napagaling ko, hindi pa rin ako nagkuha sa isyo. Basta inabot lang yun sa akin. Kaya nabibig sa baso. Tahan yun. Pagdating naman sa tawas dito sa bahay, kilo tawas. Minsan 50, 20, mataas na yun. Bihirang-bihira ka makatagto ng 50, karamihan 20, 10. Pero ngayon, pagkahilok, kung 30 lang, ayaw ko na din ano. Pagkahilok kasi kung 10 lang, kulang ko sa gamot mo itong masad-masad, sikat sa katawan. Tinuturo ko sila sa iba, pero bumabalik pa rin sila dahil sa akin pagkahilang. Paano naman po yung masasabi nyo doon sa naniniwala, sa kasi hindi naniniwala sa ginagawa? Hindi, sa naniniwala, di sila na mismo nakapatunay na ay doon kayo kaya isali kasi maganda kayo. Ang hindi naman naniniwala, hindi naman nag-iimik. Hindi sila nakapagamot siguro dito, pero pagka dito rin ang punta nila kaya hindi naniniwala. Unang-una, diyan, kumari ko. Hindi naman yan totoo, sa pagbulo naman yan, ito niya.
Nadidinig ko lang yung nabali, wala ko. Pero nang time ng manong anak niya, ang pantomilik ng mata, wala sila napupunta na manggagamot sa akin. Yun, hanggang sa napagaling ko yun, saka lang sila naniwala. Pero lahat ng kayong mga tismis nila sa akin, kinain din nila. Dahil itong mga huli na to, ako din nagpagaling, ang kapatid ni Bli. Pero isa yung nagsabi nila sa akin, ang napagaling ko lang sa talang sinunod mo sa akin. Kasi siguro, hindi naman sila naniwala magpapagaling ko sa kanila. Dahil minsan kasi kalog kasi ako dito mo sa akin. Parang naniniwala. Yan sila, pagkakatawas. Ito nga kapag magbitaw ako ng hindi maganda, yan maramot ka kasi sa ganyan. Siyempre, yung naligo yun dyan natandaan pa yun na, nung tumiri ka sa kandila, hindi, nandiyan ka nakatira kayo ng dagol. Ay, na sabi ko, akala mo, gano'n naman binang ko. Yung pinantay ako, takot din ako sa kanya, nangangatog-ngatog siya Hanggang hindi natapos ang kandila, hindi na siya natigil Puntis ka ba noon? Hindi. May kasakit nga ako dyan. Hindi ka biglaan lang din yun. Ayan, siya doon ang pagkapatunay. Kasi hindi nagbabayad kasi sa akin yan Pero nung time na yun, nagbayad Niloloko ko. Sige, sa iba ka nilang pag-amot. Pero hindi sila gumagaling sa iba sa akin dyan. Hiyangan. Hiyangan lang naman yun Pag may magsabi sa akin, magchismis na, dito kami kasi sabihan kayo gano'n huwag kayo nanindas. Pero pareho lang yun ng gagamot. Nagkataon lang hindi ka magsasabi. Pag hindi yang sa akin, di naman ako mananilit Kasi mararamdaman ko ng pag hindi yang sayang na babayad nila, kahit pa silang bayad nila, sayang ko Kaya, yung ginagamit ko. Marami na rin akong karanasan ng mga kagaya mga kagalay-alay, mga lugo na yan, Ano po yung mga gagamit ng ano? Manok, halimbawa, mag-aalay ka ng manok. Manok ako pagka mag-aalay. Pero walang bawal sa manok. Kahit nipig, kahit anong manok. Basta, kunwari, pag manok na yan, puputulan lang, ibabaon mo din. Tapos kung katapos na magpadugo, tilapia itim, alay sa kakunting kanin. Hanggang sa mawala na yun, tapos magbabayad sila. Ang bayad na yung ginabaon namin. Bukod sa bayad sa akin, tusok pa. Hindi yung mga paramihan alay. Pero bigila kami nag-aalay. Kasi nga nag-aalay na yan, ibig sabihin mga malalala. Yung mga delikadong mga binuno ng bahay, kailangan alayan. Tapos kung malas ng bahay na to, lagi na lang kayo nag-aalay, kailangan dinalaban. Kung hindi kayo gumagaling sa lugar na yan, kahit ano tayo, hindi yan, kailangan dinalaban. Lahat kasi yun may mga kapalit. Kung paano ka-asin ito, kailangan nila kapalit. Hindi pwede motor na lang kanin. Ganon din sa mga gagamot. At kaya napagaling ko isang tao, sa alin bumagaling. Balik ka na doon, balik Kung yung inagamot ko sa mga asin, papamot sa kapatid ko, ano narinig ko nakaraan na araw. Kaya sinasabi ko. Oo, sinasabi ko. Talagang nadidinig talaga ulit-ulit. Simulan yan. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, mga narinig ko sa kapatid. Kasi yung pinawas yung kapatid mo talaga dito. Sakit mo, nasa akong pa sa biktimahin. Siyempre hindi siya naniniwala Ngayon, nang sumabog ang ilong niya dito sa bahay ng Luzon TV, dumugo, bumano ng dugo-dito dinala sa doktor. Naka 7,000 na kami, hindi siya gumagaling. Siguro natulog, pagising naman, itawas mo nga ako. Yun ang tinawas ko, parang di na ilan gumaling siya. Bawat may mga tok na gamutin mo, kawawa naman sila. Naniwala na sila.